Noon, kapag bumagsak ang bata, lagot ang estudyante sa nanay niya, sa magulang niya. Ngayon, kapag bumagsak ang bata, lagot ang teacher sa mga magulang. Hindi ko nila lahat, pero may ganong cases. Okay guys, hindi ko napigilang mag-react sa kay teacher. May tama at mali si teacher doon. Kasi ang gusto niya iparating, ang noon daw ang bata pag bumagsak, lagot ang bata sa magulang. Siyempre magagalit yung magulang ba't bumagsak. Ngayon daw, pag bumagsak ang bata, lagot ang teacher. O, diba? So, malamang, andap na yung mga teacher ngayon kasi lagot daw sila sa magulang. Anyway, ma'am, case-to-case basis po yung sinasabi niyo, ma'am, no? Kasi po, may mga batang dapat yung talagang ibagsak. Kasi hindi po sila tinatawag na nagbibigay ng importansya sa pag-aaral. Kung kanais-nais talaga niya po ibagsak. Pero po, may mga pagkakataon po na ang mga teacher na may personal. Una-una, sa mga lalaking teacher. Alam niyo yung mga lalaking teacher, lalo na kung binata, at may gusto sa mga estudyante, pinapahirapan nila yung estudyante para lang bumagsak. Siyempre yung mga estudyante, di ba? At minsan, sinasamantala pa ng lalaking teacher yan. Kaya doon pumapasok yung tinatawag na abuso sa estudyante. Nangyayari yan, ma'am, di ba? Tama? Mali. Ngayon, sa mga babae naman teacher, no? Pag banasigo sila, o kaya alam nila yung teacher na yung estudyante na medyo may alam, may talino, at hindi nila gusto yung bata, pinipersonal nila yon. Minsan, okay ba? Pinipersonal nila, pinapahirapan nila yung bata, hanggang sa nangyayari ay hindi nakakayanan ng bata. Kaya minsan yung mga bata, may mga bata na hindi sinasabi sa magulang, at yun nga, sinusulo yung problema, pinipersonal ng teacher, at nangyayari ay yung bata nagko-commit ng hindi maganda para sa sarili niya. Di ba? So, kailangan bang may sample lang din ako, ma'am, no? Sa mga anak ko, hindi ko iniyayabang dito sa social media. Silang mga anak ko lahat ay may mga achievement yan sa eskwelahan. Mga top, ganon. So, itong bunso ko ay hindi naman sa iniyayabang ko. Yung grade 6 siya, nag-top 1 siya. Tapos, yung mga elementary siya, may mga top siya. So, nung grade 7 na siya, so, top 1 din siya ulit. Ngayon, pagdating ng grade 8, nilipat ko sa private kasi nga, ayaw ng anak ko nung modular. Gusto niya piece-to-piece kasi nga, kuhaan yung tinatawag na natututo daw siya, gusto niya pag na may problema, tinatanong. So, nilipat ko sa private. Pag lipat ko sa private, pinabayaan ko. Tapos, bigla siyang umiiyak. Nagpunta sa akin. Bakit, anak? Sabi ko naman. Nakita yung grades daw niya ay 65. Kung hindi 65 yun, ma'am, hindi ako magre-react. Kasi baka sabihin ay consider akong ama. Kung mga 75 yun, 78, 79, hindi ako magre-react. Nak, baka yan nang talagang nakaya mo. Sasabihin ko sa anak ko. Pero grabe, 65. 65 talaga. So sabi ko, ano bang ginawa mo? Ginanong ko siya. Baka naman talagang nagbulakbul ka dyan sa subject na yan. Hindi pa eh. Lahat nga ng kwan, ganoon siya. So, wala akong nagawa kundi pumunta sa school. Ang pakay ko, tanungin ko anong performance ng anak ko para makorek namin. Makorek ko bilang ama, nanak, dito ka rin nagkamali, kaya ka naging 65. Okay? So ngayon, pinuntahan ko yung teacher. Mahinahon, kinausap ko. Alam yung ginawa ng eskwelahan? Hindi pa. Ang tagal ng proseso. Wala si teacher, may meeting si teacher, busy si teacher. Ilang busy akong pabalik-balik sa school. Nung nandun na ako sa eskwelahan, ang nakausap ko yung pinaka-admin na nila. So ma'am, pabalik-balik na po ako rito. Gusto ko lang pong maklaro at makorek ko yung anak ko.
So sinabi ko na ang background ng anak ko ganito yan, ganon. So nag-achieve, hindi po yan nagpapahuli sa eskwelahan. Talagang lumalaban ng kumbaga utak sa utak. Pero bakit naman po mayroong 65 siyang grado? Sinabi ko sa admin. At nung na-trace namin, yung teacher ay nagkaroon ng overlook sa mga activity ng mga bata. At napunta, ang grades pala ng anak ko ay hindi 65, kundi 95. Isipin nyo guys, isipin lang ninyo. Kung 85 yun, tanggap ko yun. Tanggap ng bata, pero mali pala ng teacher. O, isipin nyo yun Isipin nyo yung ganong kuhan pangyayari. Kung 75 yun, tatanggapin ko, baka yan lang talaga ang kuhan. So, normal lang sa magulang na puntahan kang teacher. Bakit? Okay, kami magulang, bilang magulang, normal lang na malaman namin bakit nabagsak yung anak namin. Diba? Kasi naranasan din namin mag-aral at naranasan din namin mapag-initan ng teacher. Diba? Kahit na kuan, gumagawa yung teacher ng paraan para mahirapan yung estudyante. Yung mga estudyante, may mga bata na hindi marunong magsumbong sa tatay, nanay, kasi nga, yung communication ng pamilya ay sirado. May gap, may tatay na hindi kayang kausapin ng anak. Kasi ako, open yung line ko sa mga anak ko Anytime pwede sila magsumbong sa akin pag may problema. Ako yung risk back ng mga anak ko pag nagkakaroon ng problema. O diba? So, normal lang sa panahon ngayon, napuntahan kayo mga teacher, tanungin kung bakit nangyaring ganun ang anak ko. Bakit bumagsak? At kailangan, kayong mga teacher, dapat meron kayong sapat na kasagutan para in case talagang totoong bumagsak yung anak ko, ay makorek ng mga magulang na bumagsak ka kasi hindi ka nag-project, palagi kang absent, palagi kang ganito, yung exam mo ay palagi mababa ang grades, o di ba? Okay, nangyari pa to, sample ulit, kasi mahilig na ngayon sa online ng school. Ang sabi ng teacher, online ang examination. O in online. Kamuntik talaga akong sumugod sa anak sa eskwela ng anak ko ulit nung ngayon ng lately. Nagpa-exam yung teacher, yung portal na ginamit nila, I don't know if ano mga technicality dyan. Yung iba nakapasok sa portal. Yung iba nagkaroon ng problema sa portal. So yung ibang estudyante nakapag-exam. Yung ibang estudyante hindi nakapasok sa portal kasama ang anak ko. Umiyak na naman yung anak ko dahil may problema sa portal at bakasyon na sila. Ang teacher hindi na mahagilap kasi nga bakasyon na nga problema, sabi mo naman ng teacher, bakit hindi kayo nakapasok sa portal? Samantalang yung iba nakapasok. Hindi nga nakapasok sa portal yung mga estudyante. May technical problem yung portal. Bakit kailangan hindi bigyan ng tinatawag na assistance ang mga estudyante para ma-assist yung hindi nakapasok? Kasi online nga ngayon. Diba? May mga teacher na ganun. Wag kayong mga teacher piling na mga kwan din. Na mga VIP rin. Mag-extend kayo ng effort nyo na matulungan yung mga bata na nahirapan. Especially, may mga batang hindi marunong gaano sa online. Sa mga portal-portal na yan. Kasi nga hindi sila high-tech May pamilyang hindi high-tech kasi nga kulang sila sa kagamitan sa bahay. Especially wala sila matanungan sa bahay. Lalo na yung mga magulang nila, hindi alam ng kuwan. At mabuti na lang kamo, hindi ko na inalam, sabi ng anak ko, pabayaan mo muna akong umayos dito. So, anak, kumusta? Medyo mababa ang naging grades ng anak ko, okay na lang. Kasi sabi ko, wag mo na mahalbulin yung tinatawag na with honor ka. Ang importante, may pasa mo, pumunta tayo sa college. Yun lang, kasi pagdating naman sa
buhay. Hindi naman grades ang binabasehan, kundi ang diskarte. Yun lang gusto kong ipaharating doon sa teacher na parang sarcastic siya na pag bumagsak yung anak ngayon, teacher ang pinupuntahan ng magulang. Dati kasi daw, estudyante, lagot ang estudyante sa magulang. Ngayon, pag bumagsak ang anak, ang teacher na ang lagot sa magulang. Normal po yun, natanungin kayo bakit bagsak po yung anak. Hindi yung sabihin na ninyo na, oh, bagsak yan. Hindi, kailangan i-justify nyo po bakit bagsak yung bata. Yun lang po yun, ma'am, no? Okay? Peace out.